Pura luka nyo, naalaya na. Pero na-dismiss na ba ang kaso? Yan, mga kotsero, pag-uusapan natin ngayon. Dahil mainit na kwentuhan po ito ngayong nangyayari tungkol kay Pura Luka Vega. Dahil daw sa akusasyon ng diskriminasyon, mga kotsero. Kaya pag-usapan natin ito maya-maya lamang. Pero bago natin gawin yan, mga kotsero, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo ng app ay gumawa po kayo ng account. Ilagay nyo po ang bank account details sa dyan. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at sa iba't ibang mga pawn shops din sa Pilipinas. At kung kayo po ay magpapadala for the first time using Sendwave, ay pwede pa kayo makakuha ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Ano pong ganap? Update mga kotsero. Di ba nitong mga nakaraang araw, si Pura Luka, alala niyo si Pura Luka, siya yung yung drug artist. Drugs. Drag as in drag na lalaki na nagdadamit babae. O yun, drag. Drag artist, quote unquote. Hindi po natin alam kung totoo siyang artist, pero sinasabi niya na artist siya. Na siya po ay inaresto recently dahil doon sa ginawa niya before, yung alam niya, ama namin na ginawang rakrakan. Yun. Yung ama namin yun. So inaresto na siya nitong nakaraang October 4. Pura Luka Vega arrested in Manila over ama namin drag performance. Agawa na po tayo ng video tungkol dito. Ngayon po may update. May update dito, guys. Ano po yung update? Laya na siya. Well, technically, provisional liberty. Provisional liberty, mga kotsero. Pero nakakuha na siya ng 500,000 pesos in donations. Grabe. Kalahating milyon. Parang nanalo sa loto. Nagpakulong-kulong ka lang ng konti, drama-drama ka ng konti, may 500,000 ka na. Galing. Ayan. Ito yung sinasabing ito yung si Pura Luka Vega. Ayan, yan siya yun. Tapos siya yung mahilig, yung laging nagko-costume na parang Nazareno, yung Jesus Nazareno doon sa Quiapo. Kaya ho siya nakulong, mga kotsero, dahil nga ginagaya niya yung Jesus Nazareno diyan sa Quiapo, hinabla po siya ng anong pangalan nun? Hijos del Nazareno. Yan, kinasuhan po siya ng Hijos del Nazareno. Okay, basahin po natin ito. Ito tungkol sa donations. Okay? Ang sabi, mamaya na yan. Ayan, Naya announced that he and fellow drag queens will be having a fundraising event for Pura Luka on Sunday, bukas yan, October 8. And we will stand by our sister Akas, Pura Luka, and fight fire with art. Wow, anong drama to? Drag is not a crime. Art cannot be censored. Spread the word. Really? Art cannot be censored? Who told you? Una, please define ano ibig sabihin ng drag as art. I still don't get it. What do you mean? What do you mean when you say drag is art? You don't know. We don't know yet. Hindi pa natin alam. Kasi baka mamaya para lang yung let's say painting, binato mo sa canvas tapos you call it art. Buti pa ngayon, at least ang medium mo is paint and canvas. But this, we don't know what that is. What does it mean really? Pag sinabi yung drag is art, what does it mean? Para bang kanta yan? Para bang sayaw yan? What? Performance ba yan? Performance art? Parang nakikita natin sa mga plays, sa mga postmodern na what do you call this? Art exhibits, ganon. Ano ba? What does it mean when you say drag is art? Or dahil nagpipinta kayo sa mga mukha nyo na parang ganyan, you dress up like other characters, yan, you call it art. We don't know. What does it mean? Kindly explain. Ano ba ibig sabihin ng drag is art? Kasi, not everyone appreciates that side of it. In fact,
offensive pa nga sa majority. Dahil ang ginagamit nyo bilang modelo ng inyong art, quote-unquote, ay specifically for Pura Luka, are religious figures. So may event pa raw sila bukas, hindi ko na baka ma-promote pa. Pero ito na yung donations. Oh, di ba? Grabe. Ayan, oh. As of October 6, 2023, 1 p.m., 552,899 and 22 cents. Daming nag-donate. Grabe, ibang level. Ang nag-call for donations ay si Rod Singh. Kasama daw siya sa director. Director siya ng Drag Den Philippines. Meron po mga tao nagsasabi ng defense sa kanya, sinasabi hindi naman daw siya nakakuha ng summons. So, hindi raw nakuha yung summons kasi hodang ganun daw, meron daw violation ng kanyang karapatan kasi hindi raw nakuha yung summons niya, yung subpoena, whatever. It doesn't necessarily follow. Kahit hindi mo nakuha yung summons mo or subpoena mo, kapag nilabasan ka na ng warrant of arrest, yun na yun. That's it. Nakitaan ka na ng probable cause. Ako nga, nagulat nga ako na sinasabi niyang wala siyang nakuhang summons pero uma-appear siya sa DOJ. Ayan, ito yung picture sa DOJ. Or I think yung Department of yung sa Office of the City Prosecutor nila. Pero napupunta siya doon. So paano ka walang nakuhang summons kung, 'di ba? Alam mo nga yung schedule mo. So 'yun, mga kutsero. Ngayon, nakalaya na siya, nakapagpiyasa na siya ng 72,000. Ayan, no? Drag artist Pura Luka Vega has been released from jail after receiving more than enough donations to cover the 72,000 bail required following a controversial performance. Kumpirmado na raw yan, naka-release na raw siya. The drag queen who goes by the pronoun they them, no, I won't follow that. Sorry. He was arrested last Wednesday after being slapped with complaints pertaining to the Cybercrime Prevention Act of 2012 and Article 201 of the Revised Penal Code. Yon. Article 201. Cybercrime Prevention, cybercrime ka pa. So, mas mataas. Tapos, nagreklamo sila dahil may delayed release daw. Pahente's release was marred with delays after the court was already closed for submission of requirements last Friday. Totoo naman yun. Alam niyo po, mga kutsero, hindi ho yan. Hindi ho yan, wala hong masama dyan. Ang korte po talaga, nagsasara yan ng Biyernes. 11:59 actually. Pwede ka pa mag-submit ng dokumento mo on the last business day or whichever date na sinet sa'yo ng korte. Or kung may specific na oras, let's say hanggang 5 p.m., 8 to 5 p.m. Yun lang, hanggang 5 p.m. ka lang. But otherwise, yun. Hindi naman pala nakapag-submit ng requirements for bail. Madidelay talaga siya. Ganun talaga. Pero mga kutsero, nakakuha ng mga kakampi sa mga kakamping. Ito si Pura. Tulad nito, Free Pura Luka Vega. Yan. Sabi daw ng isang what do you call this? Human rights group. Ayan, ang sabi, an international human rights group. Sana yun? Putol, yan. Said Pura Luka Vega should not be charged and that lawmakers in the Philippines should move to ensure that religious beliefs cannot be misused to deny free expression in the country. Yun. Sino yan? Si Human Rights Watch. Yun, sana yun. Si Human Rights Watch yan. Ayan Ryan Torreson, a specialist at the Human Rights Watch. Alam niyo naman mga kutsero, si Human Rights Watch po, ito po, very quote-unquote progressive. In fact, pati mga CPP, NPA, sinusuportahan nito. A specialist at the Human Rights Watch watches lesbian, gay, bisexual, and transgender rights, LGBT rights, program called the charges against Pahente to be dropped
and for him to be released following his arrest at his house in Santa Maria, etc., etc. Okay, this was based on, okay, ano ba sinabi ng Human Rights Watch? Ito. As the UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief has said, the international normative standard is clear. States may not impose punishment for insults, criticism, or giving offense to religious ideas, icons, or places, nor can laws be used to protect the feelings of religious communities, sabi ng Human Rights Watch. Okay, mga Ochero, alam nyo po, wala kaming pake. Wala akong pakialam ang Pilipinas kung may statement na ganyan ang United Nations Special Rapporteur. Alam nyo kung bakit? Kasi po, mga Ochero, tayo po, our laws come supreme over international laws unless yun po, sinama natin bilang parte ng ating mga batas. Generally po, ang Pilipinas nire-recognize ang international law. General po yan. Lalong-lalo na po kung meron po tayong mga treaties, yan, pag tayo po nakipag-partner sa ibang bansa, nire-recognize po natin ang international laws. But, international law does not supersede municipal law. At pag sinabi ko pong municipal law, ibig sabihin yung law po natin sa Pilipinas. Oo, sabihin na natin na may sinasabi ang UN tungkol dyan, but, sino susundin? UN o Pinas? May sarili ho tayong batas dito sa Pilipinas, mga Ochero. At yung batas po na yan, kasama po ang pagprotekta sa ating religious expressions. So ngayon, mga Ochero, kailangan yung tanungin etong si Pahente at yung mga, well, mamaya natin labas yung tanong. Going back. So, yun na sinabi ng Human Rights Watch. Yan. Kampi sila kay Pura Luca, syempre. Pero nakakatawa, mga Ochero, itong mga celebrities. Ayan. Si Ice Seguera, yung dating Aiza, na Ice na ngayon, Frankie Pangilinan, Danny Barreto, and iba pang mga celebrities. Ayan. Wag niyo isulong ang mga tao dito. Wag niyo isakripisyo ang mga pangalan niyo para dito kay Pura, mga kapatid. Kasi buti sana kung walang violation eh. Buti sana kung walang probable cause or kung walang krimen, okay lang. So talo kayo dito eh. Sabi ni Aiza Seguera, free Pura Luca Vega. 'Yun. Kabilang sa umalma at naglabas ng saloobin ang singer-songwriter na si Ice Seguera. Sa post niya, sinabi ni Ice na ang pag-aresto kay Pura ay nagpakita ng hindi pantay na trato ng batas sa mga LGBTQIA member na agaya niya. Really? Sana po wag na ho tayo magpa-victim, no? Sana ho wag na ho natin protektahan ng mga ganitong klaseng tao. Kapag meron pong offense o kapag meron hong pagkakasala sa batas, let's hold them accountable and let's hold them responsible. Kahit sino po yan. Boy, girl, bakla, tomboy, it doesn't matter. Pag meron nung naging violation sa ating batas, kailangan nung patawan ng penalties. Madaling magsampa ng kaso sa isang taong naka-offend ng religious beliefs ng karamihan. But meanwhile, wala pa rin karapatan sa mata ng batas ang mga LGBTQIA persons na tinanggalan ng trabaho, sinasaktan, pinapatay na most often than not ay dahil din sa religion. I Seguera, no? I have nothing against you. I have nothing against your community. Pero, is this exclusive of the LGBTQIA community? Etong mga nangyayari na to, tinatanggalan ng trabaho, sinasaktan, pinapatay, etc., etc. That's not exclusive to the LGBTQIA community. It happens to everyone. So, hindi nyo kailangan ng special na batas para dyan. Lalo na ho, kapag yan ay ginawa under the guise of religion.
For example, yung kulto dyan sa Surigao, yung Socorro. May krimeng naganap, di ba? May Senate hearing pa nga dahil sa mga krimeng naganap eh. Alam niyo po mga kotsero, ito pong ang pangit lang po dito sa sinasabi ng mga advocates ng LGBTQIA. Dito sa sitwasyon ni Pura Luca Vega. Ay parang ginagawa nila tong discrimination. Wala akong discrimination na naganap dito. Kung ang LGBTQIA nga pwedeng magreklamo kapag sila na-o-offend, bakit yung ibang tao hindi pwede? Kapag kayo nagde-demand kayong tawagin kayong he kahit babae kayo, nagde-demand kayong tawaging she kahit lalaki kayo. Tapos na-o-offend kayo kapag hindi kayo tinatawag sa pronouns nyo. Tapos magagalit kayo, magwawala kayo sa social media, ipapakancel nyo yung tao, etc. etc. Papatanggal nyo sa trabaho nyo dahil discriminatory against LGBTQIA rights, etc. etc. Pronouns lang yun, ha? Tapos, merong isang tao na gumamit ng isang imahe ng mga taong sinasamba ng 80% ng mga Pilipino, kailangan exempted. Ay, Segera naman. I know you're a smart person. But don't you think na medyo may konti kang bias dito? Don't make this as an exclusive, this is not an LGBTQIA issue. Hindi. Hindi to LGBTQIA issue, ay sa Segera. Or ay Segera. Or whatever your name is now. This is an issue about religious freedom as it is being practiced by the religious practitioners, yung mga Catholics. At yung sinasabi niyong art, kailangan i-justify niya yung art aspect nun. Hindi pwede na kapag pag may ginawang mali, regardless of the gender, regardless of the sexual identity, pag may ginawang mali, sasabihin art lang yan. Paano kapag ganito? Meron na akong sinaksak in the name of art. Sinaksak ko sa balikat. Tapos pinicturean ko. Tapos pinost ko sa aking account. Halimbawa lang. Physical injuries, depende kung gaano katagal siyang maghihilom at magre-recover. It may be slight or serious. Sinaksak ko sa balikat, pak! Pinicturean ko yung pagsaksak sa balikat, tumutulo-tulo pa yung dugong ganyan, etc. etc. Art na yon? Wala ka namang criminal intent eh. Wala ka namang intent to whatever, etc. etc. But, kung nasaktan siya, tag-file siya ng kaso eh. Kung nag-file ng kaso yung sinaksak ko at sinabi niya, ang sakit naman ng art mo, kakasuhan kita, Coach Jarrett. Kakasuhan kita, masyado masakit. Hindi ako nakaraket sa iba kong mga modeling gig dahil sa saksak mo sa braso ko. Kakasuhan kita. May karapatan siyang magkaso. I cannot cover it up calling it art. I can't. Ganon din po yung nangyari dito kay Pura. Ulitin ko lang 80% po ng mga Pilipino sumasamba kay Jesucristo. 80%. Tapos, merong isang drug whatever calling pagtitripan sa sa bar, tatawa nung sinita sasabihin religious expression. What the heck? What kind of BS is that? Sabi pa ni Ay Segera, to our lawmakers, saan na ang sinasabi ninyong separation of church and state? Saan yung sinasabi ninyong kaya kayo nandyan ay para gumawa ng batas na pangkalahatan? Ay Segera. Mukhang mali pagkakaintindi mo ng separation of church and state.
Ang ibig pong sabihin ng separation of church and state, ay Segera, is this. No law shall be passed that will prevent the freedom of expression, lalo na sa religion. Yun po ibig sabihin nun. Hindi pwedeng magpasa ng batas ang Estado, hindi pwedeng mag-implement ng batas ang Estado na lumalabag sa kalayaan mamahayag at kalayaang sumamba ng mga Pilipino. Yun ang separation of church and state. Hindi pwedeng makialam ang Estado sa free expression of religion. Kaya nga yun ang depensa ni Pura Luca Vega, arte. At saka sa kanya, worship daw yun. Nag-worship daw siya in a bar setting, in a rakrakan version of Ama Namin. What the heck are you talking about? What the heck are you smoking, Pura? Let me have some of it. Mabaliw-baliw din ako ng konti. Ayun yun. Hindi pwede sinasabi mo, Ice. O, pati si Frankie Pangilinan, tsaka si Danny Barreto, nakiki-join si Frankie. O. Ano. Drag is not a crime. Wala namang crime eh. Walang crime kung ang isang lalaki ay nagdadamit babae, hindi krimen yun. Walang krimen doon. Wala kaming pake doon. Lumaki ako na may mga kakilala akong kaibigan na ganyan. Wala akong pake dyan. Lumaki ang karamihan ng Pilipino na merong nakikilalang Becky, may kilalang tomboy, may kilalang, wala naman Tagalog ang queer. O, queer, intersex, or whatever pa, kung ano pang alphabet meron kayo. Hindi naman yun ang paki. Ang paki dito, mga kotsero, yung nakaka-offend nga kayo. May na-violate kayong provision ng ating revised penal code. At kapag provision ng revised penal code yan, krimen yan. And it has to be dealt with. In fact, ang nakakatawa nga sa inyo, nagsabi na nga ang Hijos del Nazareno, willing sila mag-atras ng kaso eh. Willing silang i-atras ang kaso. Ano lang ang gagawin ni Pura? Ito yung si Pura, ayan, nagdadamit ni Nazareno. Oh. Ang sabi lang, ang gagawin lang niya, mga kotsero, simpleng-simple lang. Wala siyang ibang gagawin. Ang sabi, ito. Sana yun? Ayan. Sang-ayon ang nasabing grupo, nilabag daw ni Pura ang Cybercrime Prevention Act. At any rate, nakahanda raw naman silang iatras ang reklamo kung hihingi ng tawad si Pura sa Poong Nazareno. Is that really something that is very hard to do? Imagine, gumastos ka ng 72,000 pesos. Tapos magbabayad ka pa. Alam mo yung mga kutsero, papakita ko sa isa na yun. Yung kanyang yung kanyang, ayan, yung 500 something thousand niya. Sana yan? Ayan, 552,000. Yan. Lagay natin yan dyan. Para lang for everyone's knowledge. So itong 552,899.22 cents, nabawasan na to ng 72,000 dahil sa piyansa niya. Diba? So mga lang to, 530,899.22 cents. Okay. Ngayon ganito, mga kotsero. Magbabayad siya abogado. Acceptance fee nun, depende sa complication ng kaso, maybe around 200 to 500,000 pesos. Acceptance fee yun, ha? Sa acceptance fee niya, sabi natin 200, pinakamura, di meron na lang siyang 300,000 pesos. 300,000, 330,000, something. Sabi natin ganun. Sa 330,000 niya, magbabayad pa siya ng appearance fee kada hearing. That's around 7,000 to 10,000 pesos. Ilang hearing sa isang buwan? Sabi natin 4. O sabihin natin 7,000, 714, 28,000 sa isang buwan. Gaano katagal gugulong ang kaso? Sabihin natin isang taon. O 28,000 times 12. Mauubos to, mga kotsero. Maniwala kayo.
Mauubos tong 552,000 na to. Nabawasan na nga ng 72,000 eh. Ano lang hinihingi ng Hijos del Nazareno? Mag-sorry lang. Mag-sorry lang siya. Pura Luka, mag-sorry ka lang kay Nazareno, happy na kami. Public apology is enough. And then, people, itong mga celebrities na to, si Kaki, medyo disappointed ako kay Ice dito. Si Ice Segura, gagawin nilang about discrimination. This has nothing to do with discrimination. Walang discrimination na gaganap dito. This has everything to do with the implementation of the law and allowing the law to have its due course. Due process pa nga ito eh. Swerte nga na ito ni Pahente. At sana po, no, sana, ang request ko lang dito kay, sa mga advocates, sa mga kakampi ni Pura Luka Vega, kung makakarating man sa kanila itong mga videos natin, which I doubt, I highly doubt, kung nakakarating man sa kanila, look at it from the perspective of the, of the people, not just your side. Kasi kami, iniintindi naman namin kayo eh. Baka naman panahon na rin na intindihin nyo rin kung ano yung nararamdaman, naiisip at gustong sabihin sa inyo ng ibang tao. Wala namang problema sa kung gusto nyo mag-drag, edi mag-drag kayo. Mga lalaki gusto magdamit babae, walang problema. Mga lalaki gusto mag-makeup, iparada yung sarili nilang guys, walang problema. Okay lang yun, tanggap na yun sa kultura natin. Pero sana, kung ano man yung sagrado sa ibang tao, regardless kung naniniwala kayo sa Diyos o hindi, it doesn't matter. Sagrado sa kanila yon, hayaan nyo sila. Basta wala silang ginagawang krimen, hindi sila aalipusta, hindi sila nagko-commit ng crime, leave them be. Kaso, tinawid nitong si Pura eh. Nananahimik yung Nazareno eh. Anyway, hanggang doon na lang muna tayo dito sa video na to mga kotsero. Okay, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel, and please don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook page, so pa-follow na rin po yan mga kotsero. And I'll see all of you in our next live stream and our next video. God bless you and see you next time. Bye everyone. See you.